Hi everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sa mga subscribers ko na nasa Pilipinas, magandang gabi, magandang madaling araw sa inyo dahil sa palagay ko ay mag-aalas 12 na rin dyan. Dito sa Dubai kasi ngayon ay 7:21 PM pa lang. Anyway, I hope you will all have a restful night at sana magiging maayos yung gising ninyo bukas. Anyway, nandito ako ngayon dahil may natanggap tayong balita na naaresto na si Arnolfo Teves sa Timor-Leste. Kinumpirma na ito ng Department of Justice. Ayon sa balita, nahuli si Teves habang nag-golf daw sa isang golf club doon sa Timor-Leste. Kung maalala natin, itinuturong mastermind si Teves sa pagkamatay ni Governor Degamo ng Pamplona, Negros Oriental. Itinanggi ni Teves ang bintang at nung nagkaroon siya ng pagkakataon na lumabas ng bansa, hindi na siya bumalik. At dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng ating gobyerno na bumalik na sa Pilipinas itong si Teves, nagmatigas si Teves hanggang sa humantong na ideklara siyang isang terorista ng ating gobyerno. After nito, tinanggal na rin siya bilang congressman dahil na rin dito sa alegasyon na siya raw yung mastermind ng pagkamatay ni Governor Roel Degamo. Plus of course, matagal na siyang wala sa Pilipinas, so hindi na siya nakaka-attend ng anumang session sa Kongreso. Naglabas din ang Department of Justice ng 2 alert list para kay Arnolfo Teves. And at the same time, ang Manila Regional Trial Court naman naglabas ng order para kanselahin ang pasaporte ni Teves. At dahil nga dito, sa mga dahilan na ito, itinuturing ng wanted at isang fugitive itong si Teves. Kung kaya, humingi ng tulong ang ating gobyerno sa Interpol. So ang ginawa ng Interpol na nasa Dili, nakipag-coordinate sila sa Timor-Leste Police. And then ang nangyari, naglabas sila ng red notice. Itong red notice, ang ibig sabihin nito, ay request sa mga law enforcement agency sa buong mundo, worldwide, para i-locate and at the same time, para arestuhin ang isang pinaghahanap ng batas habang pending pa yung kanyang extradition o yung kanyang surrender. So ganito yung nangyari kay Teves. Dinakip siya ng mga taga-Interpol in coordination with the Timor-Leste Police sa bisa ng red notice. Kung maalala ko, ganito rin yata yung sinasabing baka ilalabas laban kay Pastor Apollo Quiboloy ng FBI dahil yung pinakahuling balita tungkol sa mga kaso niya sa Amerika, inunseal na ito ng korte. Ibig sabihin nito, binuksan na, hindi na confidential yung kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. And once unsealed na ito, pwede nang mag-request ng red notice ang korte para hingin ang tulong ng Interpol. So sa tinagal-tagal na pagtatago ni ex-Congressman Teves, nahuli na rin siya at inaayos na rin ngayon yung kanyang extradition para harapin yung mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa ngayon kasi, hindi pa rin natin masasabi na guilty nga ito si Teves dahil meron din siyang sigurong mga mabibigat na dahilan kung bakit ayaw niya humarap sa korte. But it does not mean na guilty na siya dahil tanging ang korte lamang ang makapagbibigay ng hatol kung siya ay guilty or innocent. So pagdating niya dito, siguradong ikukulong siya dahil non-bailable yung murder na kasong isinampa laban sa kanya, hindi lamang sa pagkamatay ni Governor Degamo, kung hindi pati ng 7 iba pa. So multiple murder ang magiging kaso niya. So ngayon, mabibigyan na rin siya ng chance para ipaliwanag at patunayan sa korte na hindi totoo, kung hindi man totoo yung mga ibinibintang sa kanya. Kesa naman habang buhay siyang magtatago. Sabi nga ng DOJ, wala daw nakakatakas sa hustisya, lalong-lalo na kung magtutulungan at magkaisa ang mga bansa para hulihin ang mga teroristang katulad ni Teves. Ito yung sinabi ng Department of Justice. So abangan na lang natin yung pagdating ni ex-Congressman Arnolfo Teves sa Pilipinas at kung kailan sisimulan yung paglilitis sa kaso ni Governor Degamo at ng 7 iba pang sinasabing pinapatay rin daw ni Teves. And this is all for now mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi and God bless.